Nanginginig ako nakatayo sa gitna ng kwarto. Nilampasan niya ako tinong ang drawer. Namataan ko rin ang liwanag sa labas sa sinig ng araw na pumapasok sa salaming bintana. Binalik ko ang tingin sa kanya. Nanginig akong lalo't namilog ang mata na madakon tingin ko sa hawak niya. He was holding a gun, a pistol gun. What are you doing? Nauutal kong tanong. I am panting and nervous. Takot at takot ako sa baril na hawak niya. I just can't believe that tatakas ka sa akin. Do you think that you can get out easily, Megan? Think first. Madilim ang mga matang nakatingin sa akin habang dahan-dahan na papalapit. Nilakasan ko ang loob ko at pilit pinakakalma ang sarili. Kung mamamatay ako ngayon, bahala ng Diyos para sa akin. Nagdasal pa ako ng mahina. Lord, panatilihin niyo po ako maging matatag. Ibaba mo yung baril mo, Marcos. Nilakasan ko ang loob ko para utusan siya. Ngunit nagulat na lamang ako na itutok niya yun sa akin. Napapikit ako sa sobrang takot at dahan-dahang napaupo sa sofa. I hate you for doing this to me. Ano ba ang kasalanan ko sa iyo, Marcos, ha? Hindi ko pa nagagawang sampahan ka ng kaso para kidnapin mo ako. Gago ka? Matapang kong sabi sa kanya, kahit na nakakaramdam ako ng takot sa sarili na nakatutok sa akin. Mas nilapit pa niya ang sarili sa akin. Pwes doon na rin yan pupunta. Diniin niya pa ang baril sa bandang dibdib ko, sa tapat mismo ng puso ko. Nanlumo ako. Pakiramdam ko pati mga buto ko yung lumambot na dahil sa sobrang takot na nararamdaman. I am mad. So mad, Megan. You have no right to be mad. Sumingap siya ng hangin at napansin ko na rin ang pamumula ng mukha. Tila ba anytime sasabog na siya sa sobrang galit. You are mine, Megan. Dinikit pa ang mukha sa akin. I am not yours. Babalik kong sigaw. Hindi ko binigyan ng pansin ng pistol sa tapat ng dibdib ko. No one can get you away from me. Not even your family. You are mine. All mine, understand? He claimed my lips. In a rough kiss, we're both gasping and panting when we finally freed my lips. Why can't you just let me go? Send me back to my country, please. Sinubukan ko maging mahinahon, pero ang paglaglagan ng luha ko sa pisngi walang balak tumigil. Nagulat ako nang idiin pa niyang baril sa akin. Pumikit ako para lang maiwasang madako ang mata ko sa ginagawa niya. I did not voice out a single word again. He started to unbutton my long sleeve. Isa-isa niyang tinanggal ang butones pababa, hanggang sa nagtagumpay siyang hubarin iyon sa akin. You always defy me, he almost whispered, but that voice sounded like a thunder and lightning in my ears. Di ako nagsalita or nagprotesta, hanggang sa sunod niyang tanggalin ang bra ko, kasunod na rin ang black leggings kong suot, leaving my panty only. Napaigtad ako ng paglaro niyang gilid ng dibdib ko, gamit ang baril niya, like he was drawing a circle. Hindi ako kumilos sa tiniyaan na lamang ginagawa sa akin. Baka ko sakaling magprotesta pa ako sa iyang ikapahama ko. Pero ang araw ng mukha niya hindi pa rin nagbabago. Nakikita ko pa ang galit sa mga mata niya. Look at me, utos niya. Nakipagtitigan ako sa kanya. I don't wanna lose. Nagtitigan kami na para bang hinihiwa ang bawat isa. Kung galit siya ngayon, mas lalo na ako. Napabitaw lang ako ng tingin na ilapag niyang baril sa ibabaw ng glass table. Walang pasabing hinawakan niya na mahigpit ang dalawa kong kamay at pinadapa ako sa sofa. Napatili ako sa gulat sa sobrang puwersa na ginamit sa akin. He used his all energy just to flip me back. Anong ginagawa mo? Nasasaktan ako. Pasigaw kong sabi kahit halos natakpan ang mukha ko sa paglubog sa sofa. I want you to roughly, woman. Magaspang niyang sabi. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi niya. Tama bang narinig ko? He will take me from behind? Para ako nawalan ng hininga nang maramdaman ko ang dila niya. Simula sa balakang ko paakit sa aking batok, habang dalawa kong kamay para nakaposas na hawak niya sa likod ko. No! Stop it, Marcos! I am begging this evil man. Hanggang sa maramdaman ko, binulungan niya ako. You will never forget this until the rest of your life, Megan. Tumayo siya without leaving my hands behind my back. Ang sunod niyang ginawa, hinubad ang roba niya at sinunod ang kahuli-huling saplot ko sa katawan. Parang nayanig ang mundo ko. Nawala ako sa sarili nang maramdaman ng pagpasok niya sa akin. I screamed loud when he entered me, his long hard shaft without a hint of gentleness. Nilubog ko ang mukha sa sofa para itago ang sakit na nararamdaman ko. He started to move like a hungry tiger. Pakiramdam ko'y para ko nabiyak na 2 piraso sa ginagawa niya sa akin. He freed my hands finally. Bumagsak sa magkabila kong gilid at tila wala na mga silbi. He thrust faster and deeper. Inawakan pambewang ko na tila doon kumukuha ng lakas sa bawat pagpasok at labas sa akin. Kahit anong pakiusap ko, hindi niya pinakinggan.
Nilubog ko na lang ang mukha ko sa sofa kasabay ng pag-agos ng aking mga luha. Di ako nakatiis at nakiusap muli. Slow down, please. Mahina akong sabi. It hurts. Sobrang sakit. Naging mabagal ang paggalaw niya. Sa wakas ay nakinig siya sa akin. Hinaplos niya ang likod kong pataas hanggang sa leeg. Habang isang kamay naman niya ay malayong pinaglalakbay sa puson ko, paakyat sa aking dibdib. Sinakop niyang isa at piniga pa yun. Nakala mo ba'y isang malambot na bola? When it finally done, gumapang siya sa ibabaw ng likod ko, sabay bulong sa akin. I'll claim you until you forget yourself and beg me to love. Hingal na hingal pa siya at pawisan sa ibabaw ko. Whatever you say, I won't stop until I put you in jail. I will make you pay for this. Pikit mata kong sabi sa isip. Tumayo siya at naglakad papasok sa banyo. Iniwan na lang ang robang nakandusay sa carpeted floor. Pinilit ko ring maupo kahit sobrang sakit ng mga braso ko, lalo na't sa pagitan ng mga hita ko. Dinaig pa ang nag-workout sa sobrang sakit ng buo kong katawan. Dahan-dahan akong tumayo para maglakad papuntang walk-in closet para makapagbihis doon. I feel sticky between my thighs. Para tuloy akong lumpo na haka-haka ko maglakad. I wore a beige long strap lingerie. Nagsuot ako ng panty, di na nag-abalang magsuot ng bra. Pinilit ko ang paglalakad ko, palabas ang walk-in closet. Tinungo ko ang kama, dahan-dahang sumampa doon. Binalot ko ang sarili ko sa makapal na comforter at sabay kong inilubog ang mukha sa unan. Huwag lang marinig ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. He is taking showers. I hate what he had done to me earlier and I loathe him for doing that to me. Siniksik ko ang sarili ko sa unan at tahimik na umiyak. Masakit ang loob. Para kong hinihiwa sa sobrang sakit na nararamdaman. Pakiramdam ko tuloy para lang kumbayar ang babae para sa kanya. I am just that kind of woman for him. Hanggang sa dalawin ako ng antok sa sobrang pagod at sakit na nararamdaman. Marcos POV. Pagkalabas ko ng banyo, mabilisan ako nagbihis sa walk-in closet ko para lumabas ng kwarto. I cannot stand being with her inside this room. Nang palabas na ako, dinaraan ko pa siya ng mga mata na ngayon nakahiga na sa kama. Umagang-umaga umiinom na ako sa terasa at naninigarilyo. Inutusan ko pa si Ronald na dalhan ako ng alak. Alam nilang mainit ang ulo ko kaya walang ni isang naglakas loob na tanungin ako o kausapin man lamang. Dahil sa galit ay hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun kay Megan. She begged me but I did not listen. Dahil isa lang tumatakbo sa utak ko ng mga oras na yon. Galit ako? Galit na galit. To the point na nasaktan ko siya. I only want her to be my side. Yan lang naman ang gusto ko eh. To be with her. Because I am so in love with her. And my love for her can turn me into anger when she's trying to walk away from me. Kaya ko magbago at ipagpalit ang lahat-lahat na meron ako. Basta manatili lamang siya sa tabi ko. Makita ko lamang ang mukha niya pagising ko at pagtulog. Ay sapat na iyon sa akin. I am crazy. Crazy because of her. Sa sobra kong panggigigil at galit, sa sarili ko'y halos lugukin ko ng lahat ng laman ng bote ng alak. Naalala ko pa ang naganap na kanina. Halos nadyakan ko si Ronald sa pagmamadali kong takutin niya ako at pagbubuksan ng pinto sa kwarto na sinarado ni Megan. Halos takbuhin ko na ang labas, mahabol ko lamang siya. Nakahinga lang ako na maluwag na makita ko siya na hawak-hawak ng dalawang tauhan ko sa may braso. Habang nagmamakaawa siya kay Arthur, napabayaan na lang tumakas. Pero hindi niya alam sobrang tapat sa akin ng mga tauhan ko. Hindi ko siya kayang pakawalan. Hindi sa ngayon. One day I will make you mine. Queen of my heart. Days have passed. We did not talk. Never. Kapag may mga pagkakataon na nakakasalubong man kami o nagkakatigan ay ako nang unang umiiwas. Hindi na ako galit sa kanya kaya hindi ko siya kinakausap or tinatapunan naman ng tingin. Subalit sariwa pa nga sa isip ko ang ginawa niya sa akin. Dinaig ko pa ang isang hayop lang na kung saan niya pati hayain ay gagawin niya. And I hate those memories flashback in my head. Araw ng Lunes, nasa loob ako ng kwarto nang may marinig akong ringtone. Galing sa loob ng drawer, tumayo ako at tinungo ang drawer. Dahan-dahan ko yung binuksan. Kinakabahan ako at nanginig ang kamay, hinawakan iyon. It's a phone. It was an unknown number which made myself curious. Lalo na't Philippine number ito. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ba to o papabayaan lamang. Pero parang walang tigil ang pag-ring nito. Dala nga ng curiosity ko, hindi ko na malayo, nasagot ko na ang tawag. You son of a bitch, Marcos. Tell me if Megan is with you.
I will fucking kill you if I find out. Nabuhayan ako ng pag-asa, kasabay ng pagtulo ng luha ko sa pagkakarinig pa lamang sa boses ni John, kahit na malulutong itong nagmumura sa kabilang linya. John, it's me. Pakilala ko pa sa sarili ko, dahil nagkanda utal-utal na ako. Nakikinig ako sa tuwa at hindi sa takot. Natigilan na nasa kabilang linya. Please help me. I can't stop crying while pleading my friend to rescue me. Megan, I'm glad that I finally hear your voice. We are so worried about you. Alam mo bang galing dito ang papa mo tinahanap ka sa akin? All I know is umuwi ka sa Antipolo last month, base sa last text message mo sa akin. Pag-aalala niyang paliwanag sa akin. I let out a deep sigh. It was all Marco's plan, John. He forced me to write letters not only to you, but to my family too. And he dragged me here at Spain. About that text message, siya rin ang may gawa dahil hawak niya ang phone ko. Tell my papa that I am fine. I just want to go home. Please, John, help me. Pinunasan ko pang luha ko sa magkabilang pisngi. Finally, nagkaroon ako ng kakampi. Panatag ng loob ko dahil nalaman ng mga naiwan ko sa Pilipinas kung nasaan ako ngayon. Sapat na iyon. Sapat na sa akin. Okay ka lang ba? Hindi ka ba niya sinasaktan? Tell me, I will fucking kill that bastard. May pag-aalala niyang tanong. I'm okay, Naputol ang sasabihin ko na may malakas na katok sa pintuan. Nanginig ang kamay kong naibaba ang phone sa kandungan at tinintay ko kung may papasok. Isang segundo ang hinintay ko pero walang pumasok. John, I gotta go. Please help me. Huwag ka na rin tatawag dito para hindi malaman ni Marcos na nagkausap tayo. Baka ilayo niya ako kapag nalaman. I almost whispered. Sabay patay sa phone at madalian kong kilalikot iyon. At tinilit ang number ni John. Naulit naman ang katok sa pinto kaya para tuloy ako nininervyos. Dali-dali kong binaba sa drawer ang phone at isinarado iyon. Senyorita Megan? It's Vika. Halos takbuhin ko ang pinto sa pagmamadali kasabay ng pagbukas. Pasensya na po, senyorita. Pinapatawag po kayo ni senyorito Marcos. Nakangiti niyang bungad sa akin. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Sige, salamat. Sumabay na ako kay Vika pababa. Nang marating namin ang dulo ng hagdan, binalingan niya ako. Nasa hardin na po siya, senyorita. Ngumiti pa ito sa akin at saka nagpaalam. Malawak ang pasilong tinaha ko bago ako marating ang back door, kung saan ako dumaan. Nung araw na tumakas ako, naaalala ko pa iyon. Natanong ko si Marco sa gilid ng mataas na bakod na may nilalaro siyang pusa. Habang papalapit ako sa kanya, tinitigan ko ang bawat anggulo niya. Tila napaka-inosenteng lalaki, habang nakaupo sa dumahan at tinihipo ang pusang nakahiga. Napangiti ako. He did not notice me. He was so busy para maramdaman ang yapak ko patungo sa kanya. Tumingin ako at mukhang nakalapit na ng tuluyan sa kanya. Napalingon pa siya sa akin. Bakit mo ako pinatawag? Malamig kong tanong sa kanya. Ganyan nga, Megan. Poise lang. Tapangan mo pa. Lakasan mong loob mo. Lalo na't madaling panahon marirescue ka na rin. Ilang araw ka nang di lumalabas sa kwarto. Hindi ka ba naboboard sa loob? May pag-aalala pa niyang sabi. Tumayo siya at pinubugbog ang kamay. Naagaw naman ang atensyon kong pusa na bigla ring tumayo at tumingala kay Marcos sabay, Meow! What an adorable cat! I smiled. Dumukwang ako, tinipon ng mabini ang ulo. Tumigil naman to sa kami meow at hindi pa nakontento at nahiga pa ito. Halos nakalimutan kong pinatawag nga pala ako ni Marcos. May pangalan bang pusang to? I asked. Dasha, her name. Sagot ko. Tumingala ako sa kanya. Sinilubong naman ako na mapupungay niyang mga mata. Agad kong binawi ang tingin at ibinalik sa pusa. Do you like pets? He asked. No. Sabay tayo ko at binitawan ng pusa niya. Nagulat pa siya sa ginawa ko. Siyempre, kanina lang ay ang giliw ko sa pusa. Tapos, bigla na lang akong humindi. Bakit mo nga pala ako pinatawag? I ask again. Para samahan ka maglakad-lakad. Tila may pag-aalala pa ang sagot niya sa akin. Well, I will turn down his offer. Kung yun lang ang dahilan para ipatawag mo ko, sorry, pero ayoko maglakad. Babalik na ako sa kwarto. Sabay talikod ko sa kanya. Megan, sandali. Tawag niya sa akin. Mas bilisan ko pa ang paglalakad papasok nang di lumilingon sa kanya. Sabay talikod ko sa kanya. Nampaakit na ako sa hagdan. Sumili pa ako na isang beses. Sa malapad na glass window.
Mas madami yata ang bodyguards na naka-standby ngayon. Napapailing na lamang ako at umakit na sa itaas. Diretso akong pumasok ng banyo para maghugas ng kamay. Nilaro ko pa ang sabon sa mga kamay ko kaya hindi ko na malayan nasa likod ko na pala si Marcos. Namilog ang mga mata ko na makita ito sa salamin. Without totally washing the soap in my hands, I turned to face him. Hinapit niya ang bewang ko kaya naiwan sa ere magkabila ko mga kamay. Napasingap ako ng malakas. I was about to shout at him when his lips landed on mine. He softly kissed my troubled lips. Pinagdugtong niya ang noon namin habang nakukulong ang katawan ko sa mga bisig niya. Sa sobrang lapit niya nga sa akin ay tumatama ng hininga niya sa buong mukha ko. I smelled his fresh breath. Parang tambol ang tipok ng puso ko, lalo't dikit na dikit ang katawan ko sa kanya. I am sorry, baby. I am sorry for the last time I take you, he whispered. Nalusaw ang inis ko sa kanya sa simpleng hingi niya ng tawad. Pero hindi ko yun ipinapahalata. Inangat ko ang dalawang kamay at itinulak siya sa dibdib. Ano ba? Let me go. Asik ko. I pretend to be mad. Forgive me, baby. I am very sorry. Pilit pa rin niya idinidikit ang noo sa noo ko at hindi niluluwagan ang pagkakayakap sa akin. Marcos, I said, let me go. Nahihirapan ako. Nasasakal ako. I warned him, but he did not listen. Niyakap pa niya ako na mahigpit, and he planted kisses on my forehead, down to my cheeks. Hindi ko na uulitin pa iyon. I promise. Para tuloy siyang bata na nangangakong hindi kakakain ng matamis para wag masira ang ngipin niya. Hindi ako sumagot. Hindi niya kayang makakulit kong mga kamay na pilit siyang itinutulak at pinupulot sa kanyang leeg. He kissed me on my lips again. Nakaramdam ako ng pagkasabik na maramdaman kong muli ang mapag-angkin niya mga labi. He bit my lip like he has been deprived from it. Dahan-dahan niya ako hiniga sa kama at pumatong sa akin. He undressed me quickly. Wala siyang iniwan sa parte ng katawan ko na hindi niya nahahalikan. Kinagat ko ibabang labi ko na maramdaman ang pagpasok niya sa akin. He started trusting me. Napapikit ako kahit pa sinakop niyang labi ko. I was too tipsy to answer his kisses. He thrust faster and deeper until the stinging pain became the most unwanted feeling na siya lang ang nakakagawa sa akin. Until he reached out his climax. Nagpahinga siya sa ibabaw ko. We are both panting and sweating. Nang bumalik sa normal ang katawan ko, ingat ko ang kamay at sinuklay ang magulo niyang basapang buhok. He groaned and kissed my earlobe. Nakiliti pa ako. Roll off! I almost whispered. Dahil di ba niya tinatanggal ang kanya sa loob ko. After a couple of minutes, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanya sa akin at pahigang padapa sa aking tabi. Inangat kong kumot para takpan ang katawan niya. Natutulog na si Marcos. Dala din ng pagod, dinalaw ako ng antok. John Paul's POV. Hindi na ako mapalagay magmula nang malaman ko. Nasa Spain na pala si Megan at si Marcos sa may kagagawan kung bakit siya napunta doon. Fuck! I will kill that asshole. Wait and see. Nakinginig ako sa galit kay Marcos Maxwell. He is a big threat for us. He ruins everything. Ano bang pumasok sa isip niya at kinidnap niya si Megan? Megan is my personal lawyer and a sister to me, kaya hindi ko hayaan na mapahamak siya. Isa lang ang nasa isip ko ngayon, ang tawagan si Tito Ibarra para ipaalam ang kalagayan ng unikaihan niya. He will be panicking if he will find out pero susubukan ko siyang pakalmahin habang maaari. Hello? Hindi ko pala namalayan na i-dial ko na biro niya at sinagot na nito ang tawag ko. Tito, kailangan ko po kayo makausap tungkol kay Megan. I found her. Inaamin ko na tatakot pa ako sa kanya pero kailangan ko siya. I need him to cooperate kung paano namin marirescue ang kaibigan ko. Talaga, iho? Naku, salamat sa Diyos. Teka, nasan ang anak ko? Kamusta na siya? Nasaktan ba siya? May nanakit ba sa kanya? Papatayin ko sino mong mananakit sa anak ko. Naging sunod-sunod ang pagtatanong ni Tito Ibarra. Hindi ko tuloy malaman kung alin bang unahan kong sagutin sa mga naging tanong niya. Tito, kalma lang po kayo. Kailangan niyo pong lumuwas dito sa Maynila. Nasa Spain si Megan. Kailangan natin pag-usapan kung paano siya makukuha doon. Paliwanag ko pa sa kanya. Malutong itong nagmura. Ano bang nangyari sa anak ko? Sagutin mo ako bakit siya nasa Spain. Wala na po ako masyado impormasyon dito. Basta ko ipapaliwanag ko lang sa'yo kapag nandito na ho kayo. Kalma lang po, kailangan tayo ni Megan.
Hindi ko na pinatagal ang tawag dahil napapansin ko. Sobrang frustrated na siya sa pagkawala ni Megan.